ay wala nang balak ipakita pa ang kanilang anak kay Zanjo Marudo. Isang desisyong nagdulot ng matinding pagkalungkot at kontrobersya sa magkabilang panig. Narito ang buong ulat. Sa kabila ng matagal na pananahimik, isang mapait na katotohanan ang lumutang, wala na raw balak si Rhea at Aiden na ipakita pa ang kanilang anak kay Zanjo Marudo. Ayon sa mga taong malapit sa aktres, matagal na raw pinag-isipan ni Rhea ang desisyong ito, at hindi ito bunga ng galit lamang, kundi ng matinding sakit at pagkadismaya sa mga nangyari sa kanilang relasyon. Minsan silang tinitingala bilang isa sa mga ideal couple ng showbiz. Magkasama sa mga proyekto, magkahawak kamay sa mga event, at laging may mga ngiti sa publiko. Ngunit sa likod pala ng mga litrato at ng mga papuring natatanggap nila, may mga problemang matagal nang tinatago, mga sigawan, hindi pagkakaintindihan, at unti-unting pagkasira ng tiwala. Ayon sa isang source na malapit kay Rhea, matagal nang tahimik si Rhea. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala siyang pinagdadaanan. Dumaan siya sa matinding emotional stress, at ngayon lang niya unti-unting binubuo ulit ang sarili niya. Dahil dito, napagdesisyonan daw ni Rhea na protektahan muna ang kanilang anak mula sa anumang gulo o tensyon. Para sa kanya, mas makabubuti raw na lumaki ang bata sa kapayapaan kaysa maipit sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit ayaw muna niyang ipakita ang anak kay Zanjo. Ngunit para kay Zanjo Marudo, ang desisyong ito ay tila isang suntok sa dibdib. Ilang beses daw siyang nagtangkang makipag-ugnayan, magpadala ng mensahe, at humingi ng pagkakataon na makita ang kanilang anak. Subalit, sa bawat pagsubok niyang lumapit, tila mas lalo lamang siyang tinatanggihan. Ayon sa mga kaibigan ng aktor, labis daw ang kalungkutan ni Zanjo sa sitwasyong ito. Madalas daw itong mapag-isa, at kapag nababanggit ang pangalan ng anak, hindi nito mapigil ang maging emosyonal. Sa isang pahayag ng isang kaibigang malapit kay Zanjo, hindi siya galit kay Rhea. Naiintindihan niya kung bakit ganon ang desisyon, pero syempre, masakit. Anak pa rin niya yon. Wala nang mas mabigat pa kaysa sa isang amang hindi makasama ang sariling anak. Samantala, si Rhea naman ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Hindi raw ito tungkol sa paghihiganti o pagputol ng koneksyon, kundi tungkol sa pagpapagaling, isang panahon para ayusin muna ang kanyang sarili at ang emosyon ng kanilang anak bago muling buksan ang anumang pinto ng komunikasyon. Sa mga nakaraang linggo, napansin ng publiko na bihira na si Rhea magbahagi ng mga larawan ng anak sa social media. Lahat ng tungkol sa pamilya ay tila itinago na niya sa mata ng publiko. Ayon sa mga taga-suporta, posibleng gusto lang niyang mapanatili ang privacy ng bata at hindi na ito madamay sa mga intriga. Ngunit para sa ilan, malinaw raw itong senyales na ayaw na niyang magkaroon pa ng koneksyon kay Zanjo. Ang ilang netizens ay hindi mapigil ang maawa kay Zanjo. Sa mga mata ng publiko, isa siyang ama na tila unti-unting nawawalan ng karapatan sa sariling dugo at laman. May mga nagsasabing, kahit anong nangyari sa kanila, hindi dapat mawala ang karapatan ng ama sa anak. Ngunit mayroon ding mga tagapagtanggol ni Rhea na nagsasabing, hindi natin alam ang buong kwento. Baka may dahilan kung bakit pinili niyang lumayo. Sa ngayon, parehong nananatiling tahimik sina Rhea at Zanjo. Wala pang formal na pahayag mula sa kanilang kampo, ngunit ayon sa mga malalapit sa kanila, mahaba pa raw ang prosesong haharapin ng dalawang panig, lalo na kung umabot ito sa legal na usapan tungkol sa custody ng bata. Habang patuloy na nagiging usap-usapan ang kanilang sitwasyon, malinaw na ang sugat na iniwan ng kanilang relasyon ay hindi basta-basta maghihilom. Si Rhea, sa kanyang panig, ay tila pinipiling maging matatag, pinangangalagaan ang anak, at pinoprotektahan ito mula sa gulo. Si Zanjo,